tayong mag-aaral, at dapat pong kilalanin ninyo ang inyong mga sektang kinaaaniban. Baka ang front po nila ay paglilingkod, pero ang ginagawa po pala ay pamumuhunan. Naghahanap lang sila ng mga donation o kailangan nilang makapangolekta ng donation para magamit na puhunan o kapital. Kaya nga po, ang isang pinupuna natin ay ang Iglesia ni Manalo. Ang Iglesia ni Manalo nakakapagnegosyo, namumuhunan, gamit ang voluntary contribution. Pero yung terminong negosyo, wala po kayong mababasa sa mga dokumento. Kasi po, nakadeclare yan na non-profit. Kaya dyan, pwede tayong kasuhan ng libelo, lalo na ang Iglesia ni Manalo. Ang hindi lamang po niya, kaya hindi po niya gagawin na ididimanda tayo ng libelo, dahil ang kinikita po ay bayad. At ang ginagamit na puhunan ay voluntary contribution. Ang sektang Iglesia ni Manalo, nagagawa niyang mamuhunan gamit ang voluntary contribution. Pero yung mga ministro niya, hindi po pwedeng magtrabaho. Hindi pwedeng magtrabaho pati ang mga asawa. Sa Iglesia ni Manalo, bawal pong magtrabaho. O hindi po sila pinahihintulutan na magtrabaho, pati na ang mga asawa. Pero pwede pong mamuhunan ang reliyon. Kaya ito po ang ipapaksa natin. Si Manalo po kasi, kaya ko po sinasabi sa inyo, nangihingi po sila ng voluntary contribution. Batay po sa kanilang Pandoktrina 19. Ngayon, yung pong doktrina ni Manalo, sa ngayon, 4 na beses sa isang oras na pagsamba sa araw ng linggo, ang turo ni Manalo, 4 na beses kang magbibigay sa araw ng linggo. Pwedeng gawin ng Sabado ang pagsambang linggo. Basta't ang turo ni Manalo, 4 na beses kang magbibigay. Pero Webes, ang Webes pwede nang gawing Merkules. Basta't isa. Ang turo ni Manalo, 5 beses sa loob ng isang linggo. Yun po ang turo. Ngayon, ang donation po nila, nakakapagpagawa po siya ng tinatawag na chapel o yung tinatawag na kapilya. Dito po ang nangangasiwa ng kapilya ay yung pong tinatawag na ministro. Ministro, hindi lamang po chapel ang nagagawa nila. Nakakapagpagawa po ng school. Ano po yung school? Baka marami po hindi na nagtatanong sa atin. Ano po yung school? Ito po yung school o yung eskwelahan nila. Siguro, lalo na kung sa Iglesia ni Manalo po kasi, yung pong 5 beses sa loob ng isang linggo
Ang magtuturo po yung ministro. Sa magitan po ng chapel. Ngayon, meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Yung school. Ito pong school ay pag-aari din ng reliyon. O yung tinatawag na sekta. Baka naman po, pinakita lang natin ng letrato baka hindi naman po siya, hindi naman ng sekta ang may-ari. Ganito ang ating matutunghayan sa pasugong ito. Kung anong patutuo nila. Being owned and operated by the Iglesia ni Cristo, but classified as non-sectarian institution. Pag-aari po ng reliyon. Sino may-ari nitong chapel? Reliyon. Sino pong may-ari nito? Reliyon din. Iisa. Anong kinikita nito? Chapel. Anong source of income na pumapasok dito? Yung po bang ministro rito, hindi ba niya alam na mayroong eskwelahan? Alam. Pero bawal pong ituro na mayroong eskwelahan. Ang ipinakikilala po ng ministro ay yung chapel lang. Bakit po hindi nila ipinakikilala yung eskwelahan? Pero sa pasugo, sa ngayon po sa mga pasugo, wala na kayong makikita niya. Ang kinikita po kasi ng eskwelahan, peace. Sa ibang termino po ng peace, payment. Ano po ang napapansin ninyo? Ito po kasi, chapel, ang ipinakikilala po paglilingkod sa Diyos, kaya nga yung 5 beses. Pero pag-aari din nila ang eskwelahan, pero hindi po pwedeng ipakilala kung anong kinikita nito. Kasi po, pagka ipinakilala nila na mayroong eskwelahan, itatanong ng tao kung ano yung kinikita nito. Anong kinikita? Anong source of income ni Manalo? Ito lang ba? Voluntary contribution lang ba? Hindi. Bakit hindi ituturo ng minute? Bawal. Bawal pong ituro na meron pong eskwelahan na ang kinikita ay tuition fee. Bakit? Yung pong kasing donation at saka yung tuition fee, magkakontra. Magkalaban. Yung pong ministro, nag-aral dito Nagbayad siya. Pero hindi niya ituturo. Bakit hindi niya ituturo na nagbayad siya? Kasi po, ang ipinatuturo lang, batay po sa pandoktrina. Ang ituturo lang po ng ministro ay yung voluntary. Kaya sa pagitan po ng ministro ni Manalo, walang kinikitang tuition fee. Pero nag-aral siya, nagbayad siya. Paano nagagawa yun ni Manalo? Paano nagagawa ni Manalo? Kasi po, ang unang-unang dinaya ni Manalo, yung mga ministro niya. Bakit po hindi nila pwedeng ituro yung terminong tuition fee? Meron naman pala silang eskwelahan. Ang babasahin ko sa inyo ay isang pasugo. Ito po. Pakinggan po ninyo kung ano ang pagtuturo nila. Ang pasugong ito ay Volume 47, Number 9, September 1995. Ang sumulat nito ay si Tomas C. Katangay. Completing Beliefs of Catholic Regarding Purgatory. Tinutuligsan nila Katoliko Ano pong sabi nila? Hence, any church with conflicting beliefs bears the indelible mark of a fake or false church, one that is not of God. Alimang iglesia na may magkasalungat na paniniwala, hindi po sa Diyos. Bilang katunayan, hindi sa Diyos. Ang iglesia ni Manalo, para makapandaya sila,
Ang palilitawin nilang source of income ay voluntary. Yung po 5 lang. Wala pong eskwelahan na kinikita sa pamagitan ng ministro. Kumbaga si Manalo kasi, nilagyan niya ng parang kalesa, isang kabayo, isang kutsero. Yung kabayo, para hindi po magtatakbo sa mga kalye, nilagyan po niya ng takip. Nilagyan niya ng renda, kung tawagin bukado. Kung saan pinatatakbo, yun lang ang tatakbuhin niya. Kaya ang palilitawin ng mga ministro na ang source of income lang nila ay voluntary. Kaya pagka nagtanong ka, kung matalino ka, isang tanong lang, pwede po bang gamitin na puhunan o kapital ang voluntary? Halimbawa, magtatayo po tayo ng eskwela. Ang kikitain nito, peace payment. Ayaw sumagot. Ang ibig mong sabihin, ako po kasi, marami kasi nagtataka. Hindi na ako makakarating dito sa school eh. Dito lang sa donation eh. Dito kaya ko nang kalabanin yung mga ministro ni Manalo. Dito, sa donation lang. Yung pinalalabas po nilang pagbibigay ng abuloy na 5 beses, kaya ko nang kalabanin. Hindi ka na makakarating dito sa eskwela. Alam niyo po kung bakit. Kasi po si Manalo, namumuhunan. Nagtataka sila. Ito po kasing eskwelahan. Kung sino po yung pinagkakatiwalaan niya rito na miyembro niya, hindi po ministro ha. Kung sino po yung pinagkakatiwalaan niya rito, sila ang magsasabing may bayad. Hindi po yung ministro. Ang ministro, wala siyang karapatan na magsabing merong eskwelahan na ang kinikita ay peace payment, pay payment. Wala siyang karapatan. Yung ministro rito, wala siyang karapatan na magsabing may eskwelahan. Kung sino po yung nagpapatakbo nito, kaya nga po ang nangyayari, nasabi ko nga kanina, namumuhunan yung reliyon. Katulad po ng eskwelahan, hospital, eskwelahan. Pero bakit yung mga ministro bawal magtrabaho? Pati yung mga asawa bawal magtrabaho. Paano po mabubuhay? Bibigyan sila ng donation. Kaya marami nagtataka, marami nagtatanong, bakit po magagawa natin ipahiya yung mga ministro ni Manalo dito lang sa Turon? Kahit isa lang kasi dito, hindi po nila magagawa. Hindi po nila magagawang magbigay. Kaya ano po ang ginagawa nila? Ganito po ang ating matutunghayan, batay po sa aklat po ng Mateo. Pasilin po ninyo. Ito po yung ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Mateo 23:3 hanggang 4, pakinggan po ninyo kung anong pagtuturo rito. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni Dalili, ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yun. Yung turo po, yung nagtuturo, hindi niya gagawin yung turo niya. Ipapagawa sa iba. Meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Ang babasahin ko sa inyo, New Filipino Version, Roma, Kapitulo 2, talatang 21. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka nagdanakaw? Ano po ang turo ni Manalo? 5 beses na pagbibigay ng abuloy. Paano nila magagawa? Wala silang karapatan magtrabaho.
Si Manalo ba at ang kanyang mga ministro, magagawa ba nilang magbigay ng 5 beses? Hindi. Eh anong ginagawa nila? Ipinapakita sa mga membro na nagbibigay sila. Saan galing? Galing dito. Ang pinagpulan ng ibinibigay nila galing dito. Sa ibinibigay ng mga membro. Kung tawagin nila tulong. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro nang lilimos. Kaya ako, pagkakaharap ko yung mga ministro ni Manalo, totoo ba ang doktrina mo? Yun lang ang gusto kong itanong. Yung bang doktrina mo totoo? Totoo ba yung doktrina mo? Magagawa mo ba na magbigay? Eh paano mo magagawa magbigay? Wala kang karapatan magtrabaho. Ipapagawa mo ngayon sa iba. Aaminin ba ni Manalo mga kapatid ang ibinibigay namin galing sa tulong Nagkukunwari kami sa pagbibigay ng abulo. Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Walang magsasabi niya. Kaya meron nga pong nagtanong sa akin na isang miyembro ng Iglesia ni Manalo na sabi niya, kapatid, bakit ka kusang umalis o tumiwalag sa iglesia? Hindi ko siya sinagot sa tanong niya. Ako nagtanong, saan mo kukunin yung ibibigay mo? Galing po sa akin kinikita. Yung ministro, saan kukuha ng ibibigay? Lantaran, dinadaya ka. Alam niyo po, si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po kumikilala sa Diyos yan. Bakit? Hindi nila magawang magbigay kahit isa lang dito. Para kumain sila, kailangan nilang maging kolektor. Kaya ang mga ministro ni Manalo, hindi po ministro, tawag po. Kolektor ng mga abuloy para kumain. Kaya sa pawis ng iba, kumakain sila. Hindi po sa pawis ng kanilang mukha. Alam niyo po, umisa ng Iglesia ni Manalo, akala nila matatalino. Babasahin ko po sa inyo ang isang katangian. Babasahin ko sa inyo, aklat po ng Efeso 5:28 hanggang 29. Pasinin po ninyo kung anong nakalagay dito. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa. Yung po kasing ministro, mayroong asawa pareho silang pinagbabawalan magtrabaho. Pero yung reliyon nila, namumuhunan. Meron po kasi akong gustong ipapansin Kung ang reliyon nila namumuhunan, bakit yung mga ministro nila bawal magtrabaho? Exempted ba sila sa binabasa ko? Mga lalaki? Ulit natin. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Ang mga lalaki, bakit? Tanungin niyo yung mga ministro, mga lalaki ba kayo? Nagkukutis babae kayo Magagawa ba niyang pakainin ng inyong sarili? Magagawa ba ninyong pakainin ng inyong sarili? Hindi. Kumuha ka pa ng asawa. Pareho lang kayong pinakakain. Bakit nangyayari? Dapat ang gusto kong mangyari ganito. Dapat yung mga ministro ni Manalo, bawal kaming magtrabaho.
Pati asawa namin bawal. Etong reliyon natin namumuhunan. Yung problema po sa Iglesia ni Manalo, yung mga ministro, bawal ituro kung anong kinikita nito. Kaya nga, sinasabihan ko lang yung mga ministro ni Manalo, anong source of income ninyo? Anong source of income ng inyong reliyon? Pagkatapos, tinatakot yung mga miyembro. Anong pananakot na ginagawa nila? Sasabihin nila, mga kapatid, malapit na ang araw ng paghukom. Ako naman wala akong tutol doon sa sinasabing malapit na. Ang problema, nagpapayaman yung kanilang reliyon. Nag-i-invest gamit ang voluntary contribution. Eskwelahan, hospital, dormitory, mga eroplano, mga helicopter, bahay sa Forbes Park, mga opisina, mga kapilya. Hindi ba masusunog sa araw ng paghukom? Meron bang magsasabi, mga kapatid, malapit lang araw ng paghukom, itigil ang pagbibigay ng abono? Bakit? Marami na tayong ipasusunog sa araw ng paghukom. Narito po. Huwag na kayong magbigay mga kapatid para pakinabangan ninyo ang inyong kinikita. Sayang naman kung ipasusunog lang natin to. Wala pong magsasabi sa mga reliyon. Walang magsasabi, narito na po mga kapatid, ang ipasusunog natin sa araw ng paghukom, eroplano, bahay sa Forbes Park. Kung ano-ano. Ikaw na nagdarap, lalo na ngayong krisis. Krisis. Mahal ang gasolina. Tinatakot pa yung mga member, mga kapatid, magtumalaga na kayo sa gawain paglilingkod sa Diyos. Ang tinitingnan yung kung paano sila magdala ng yaman. Kaya kung matatalino po yung mga membro, di huwag na kaming magbibigay ng abulo ng donation. Baka sasabihin, mga kapatid, malayo pa ang araw ng paghukom mga kapatid. Kung matatalino yung mga miyembro. Ang problema nga, mga miyembro. Nakikita nila na ang kanilang reliyon ay namumuhunan gamit ang voluntary contribution, nagbibigay pa. Ang nililimusan nila naka-helicopter, naka-aeroplano, nakabahay sa Forbes Park, naka-napakagandang opisina, ayaw magsilabas para magturo, para mangaral. May kotse na lahat. Ngayon, ang Iglesia ni Manalo, kasi po ang paniniwala nila, paglilingkod. Paglilingkod ba yung pinagninegosyohan ka? Yung igisa ka sa sarili mong mantika? Kaya po ang Iglesia ni Manalo, ayaw nilang ituro na merong eskwelahan. Iba ang magtuturo. Ang mga ministro hindi po nila pwedeng ipagmalaki na meron pong eskwelahan. Kaya anong kinikita nito? Dito po kasi, pagka matalino po kayo, si Manalo kasi, kung dito lang po sa chapel, mahihirapan siyang kumita sa mga Katoliko Protestante. Ewan ko lang, kasi wala po tayong ebidensya na yung mga politiko tuwing 3 years, 6 years, ewan ko kung walang nagpupunta rito. Ewan ko lang kung mga Iglesia ni Manalo rin po yung mga politikong nagpupunta. Dito, sigurado, pagka pumunta. O kaya pagka si Manalo nagpupunta, halimbawa si Eduardo Manalo pupunta sa isang lugar, halimbawa distrito ng Tarlac. Ang unang-unang makikita mo sa mga upuan mga politiko.
Unang-unang sa mga upuan, makikita mo mga politiko. Bakit? Galing ako dyan. Ang unang-unang makikita mo sa mga upuan, mga politiko, pagka dumarating si Manalo sa isang lugar, hindi ba kaya sila nagbibigay ng abuloy? Wala tayong ebidensya, kaya hindi natin pwede nga. Ngayon, ang ginawa po ni Manalo, dahil sa alam niyang mahihirapan siyang kumita nito sa mga Katoliko Protestante, nagtayo siya ng eskwela. Ano po ang katangian ng eskwela? Binasa ko na kanina pero bulitaning babasahin. Ang isang pasugo. Kasi po, nagtataka yung karamihan. Being owned and operated by the Iglesia ni Cristo, yung nga po kay Manalo. Mas maganda magsuot po ako ng salamin. But classified as a non-sectarian institution. Ano po yung non-sectarian institution? Dito po kasi pagka sinabing o dineclare natin na non-sectarian, kahit membro ka ni Batman, membro ka ni Kulapo, basta meron kang ibabayan, pwede kang pumasok. Katoliko ka, protestante ka, siguro marami nagtataka, bakit siya nagtayo? Kasi po, kinakailangan kasi niya na pinag-aaralan po kasi nila yan kung paano kikita sa iba't ibang reliyon. Ang kikitain niya rito, bayad na, tuition fee. Yung mga miyembro niya, pinagbabawalan mag-aral sa iba't ibang reliyon. Na pag-aari ng mga eskwelahan ng iba't ibang reliyon. Pinagbabawal. Kaya hindi kikita yung iba't ibang... Anong ibig niyong sabihin? Si Manalo nagpa-paralyze sa mga negosyo ng iba't ibang reliyon katulad ng eskwela. Kasi dito po sa chapel, natuturuan pa niya yung mga kaanib niya. Pagka may bayad po, huwag muna tayong pupunta sa mga Katoliko Protestante dito. Sa mga miyembro, pwede po bang mag-aral dito ng libre mga miyembro niya? Hindi, may bayad. Anong nagagawa ni Manalo? Babasahin ko muna sa inyo, Santiago, sa mga miyembro muna. Kapag ka nagtayo po siya ng eskwelahan, ang may ibabayad lang, ang pwedeng mag-aral, paano po yung mga miyembro na walang ibabayad? Santiago, Kapitulo 2, talatang 9, ganito po ang ating matutunghayan sa magandang balita Biblia po. 2:9. Ngunit kung hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao, kayo nagkakasala ayon sa kautusan, dapat kayong parusahan. Kapag ka po kasi may bayad, yung mga miyembro, hindi lahat may bayad dahil karamihan po sa mga miyembro ng Iglesia ni Manalo mahihirap. Sino lang po yung pwedeng mag-aral dito? Yung may iba bayad. Anong nasasabi ng Biblia? Hindi pare-pareho ang tingin ninyo sa tao. Dito po, in general pa, kahit anong reliyon, dito na lang sa mga miyembro. Babasahin ko sa dating salin 2:9, pasinin po ninyo. Ganito ang ating matutunghayan. Santiago 2:9. Datapot kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay na nagkakasala kayo. Kayo'y hinahatulan ng kautusan, gaya ng mga suway. Doon, hindi pare-pareho Doon, yung ibig sabihin, nagtatangi ng mga tao. Pagdating po sa abulo yan pati bata, kukulan mo Pati bata na wala pang trabaho, kukunan mo. Ibig sabihin, sa donation po, walang pinipili. Kahit bata,
Kahit wala pang trabaho, kukunan mo ng abuloy. Ibig sabihin, walang pinipili. Wala kang itinatangi. Eh dito. Eh tinatanong po kasi ako ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo kung ano yung mga investment ng kanilang reliyon. Kasi hindi po sila nagsusuri, nagsisiyasat. Wala bang eskwelahan ang inyong reliyon? Wala bang hospital? Wala bang arena? Kaya dapat po ang Pilipinas magkaroon po ng mabilis na internet. Kasi po bawat tao ngayon sa Pilipinas meron pong cellphone. Kaya lang mahina po ang internet. Kaya kailangan po ang gobyerno palakasin kung paano gumawa na ng mabilis ang mga internet. Dahil sa akin pa nagtatanong yung mga membro kung ano po yung mga investment ni Manalo na halimbawa, eskwelahan, hospital, anong mga kinikita niya? Kasi po yung mga ministro ni Manalo, hindi po nila ituturo. Na meron silang kinikitang bayad. Hindi po nila ituturo na kaya ako pa ang tinatanong kung ano yung mga investment. Sa mga kapatid, si Manalo po kasi, pinaparalyze niya yung iba't ibang reliyon. Ang mga miyembro niya bawal mag-aral sa iba't ibang pag-aari ng mga kasi po may mga Catholic kasi na sa bawat lugar may mga eskwelahan po yan, mga Protestante. Ang pangunahin talaga na lahat po ng reliyon sa atin, basta't meron na silang pondo, ang pinaglalaanan yung pagdinegosyo o yung pamumuhunan. Dapat ang ginagawa po ng iba't ibang reliyon, halimbawa kay Manalo, nagtayo po siya ng eskwelahan, pwede na niyang gawin na yung ministro niya, pwede niyang gawin tagalinis ng kubeta. Magiging janitor. Para hindi na siya kumuha ng ibang paswelduhan. Binibigyan naman niya ng tulong. O, 4 na oras, magtatrabaho ka araw-araw dun sa ministro. O yung asawa ng ministro. O, gagawin kitang, sabi nga, janitress. Para magkaroon kayo ng trabaho. Yung problema nga, yung mga ministro hindi nila ituturo merong eskwelahan na ang kinikita yung bayad. Bakit? Kontra sa abuloy. Kaya ang Iglesia ni Manalo, sino pong gumawa ng doktrina? Si Manalo. Sino kumontra sa kanyang doktrina? Si Manalo rin. Kaya nga ang Iglesia ni Manalo, tinuruan sila o tinuturuan ng 10 utos. Ang ika-10 utos, huwag lalaban sa pamamahala. Kaya ang Iglesia ni Manalo, ito po ang ika-10 utos na huwag lalaban sa pamamahala. Kontra po sa Galacia Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Bakit? Si Manalo, kapag ka napatunayan mong kumikita siya ng bayan, itatakwil mo siya. Alam niyo po kung bakit? Ito. Galacia Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9, pasinin po ninyo kung anong pagtuturo ni Apostol Pablo. Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anubang ebanghelyo na iba sa amin ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Anghel man na mula sa langit, apostol man, ang magturo ng iba sa aming ipinangangaral, itatakwil. Tuloy natin ang 9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Walang pagbabago. Kung ang sursupin ka mo nung una ay voluntary, ay kailangan manatiling voluntary hanggang ngayon. Bakit nga nanatiling voluntary contribution lang? Bawal ituro
na meron pong kinikitang bayan. Bawal ituro na nag-invest sila ng eskwela. Bawal ituro na nag-invest sila ng arena. Bawal ituro. Bakit? Anong kinikita niya? Kasi po, dito po eto po, meron po akong gustong ipapansin. Mahihirapan siyang kumita rito sa Katoliko Protestante. Sa iba't ibang reliyon, sa chapel. Dito kikita siya sa iba't ibang reliyon. Babasahin ko sa inyo ang aklat po ng ikatlong 1:7. Sapagkat dahil sa pangalan ay nagsiyaon sila na walang kinuwang anuman sa mga Hintil. Kaya ang iglesia o isang reliyon, bakit ka nagtatayo ng eskwela? Kaya po tinatanong ako ng karamihan, bakit po nagiging masama yung pagkakatayo ng eskwela? Kay Manal, ayaw kasi nilang ituro na ang kinikita'y bayad. Kasi anong ginamit mong puhunan? Alam naman natin si Manalo walang karapatan magtrabaho, pati yung kanyang mga ministro. Saan manggagaling yung, kasi po sinasabi ng iba, gagana ba yung sasakyan walang panggasolina? Bakit hindi nyo ituro, i-apply? Paano nagkaroon ng eskwela? Parang bulot, sinasabi ba ng mga kapatid, magbigay kayo ng abuloy o donasyon, magtatayo tayo ng eskwelahan. Ang pwedeng lang mag-aral dito yung may ibabay. Nagtatangi ka ng tao. Hindi pare-parehong tingin siya. Nagkakasala ka. Yung ministro nag-aral, nagbayad eh. Ayaw niyang aminin. Sinong unang-unang ginaya ni Manalo? Yung mga ministro. Kaya nga po nangyayari. Pero lahat ng mga ininvest ng reliyon, non-profit po yan. Non-profit. Ang hindi lang nila i-declare kung anong kinikita. Kaya kailangan maging matalino ka. Halimbawa, si Manalo nagkaroon po siya ng net 25. Paano pinatatakbo? Hindi nila ipapaliwanag. Bawat reliyon kasi meron pong tinatawag na TV station o yung tinatawag nilang broadcasting system. Pero hindi po nila ipapaliwanag kung paano pinatatakbo. Ngayon sinasabi nila yung malapit na ang araw ng paghuhukom. Dapat sasabihin nila sa mga membro, mga kapatid, sinong unang matatakot? Dapat ituturo po nila, eto na po yung mga ipasusunog natin sa araw ng paghuhukom. Alam niyo po, minsan tinatanong tayo, bakit ano bang mangyayari sa araw ng paghuhukom? Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 10, pasilin po ninyo kung anong mangyayari. Datapwat darating ang araw ng Panginoon, na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw ng matinding init, at ang lupa, at ang mga gawang nasa lupa ay maong nasusunog. Nakikita mo na ang iyong reliyon. May mga investment na. Magbibigay ka pa ba ng abuloy? Nakikita mo na. Tuwiran ikaw, iginigisa ka sa sarili mong mantika. Magbibigay ka ba ng abuloy? Hindi na. Kung tutusin, hindi na dapat. Kailangan yung sarili mo titingnan mo. Bakit? Nag-imbak kayo ng imbak ng pera, yaman. Katulad ng mga eskwelahan, hospital, aeroplano, kung ano-ano. Na pag-aari ng rin. Kasi ayaw po nilang aminin si Manalo, may-ari. Magbibigay ka ba ng abuloy? Lalo na ngayon, panahon ng krisis. Huwag ka na magbigay.
sinasabi nila eh. Kapatid, utos po ng Diyos na magbigay ng abulo eh. Yung ministro mo hindi magbibigay, kahit $5. Bakit di nyo turuan? Si Manalo ba, ang kanyang mga ministro, magagawa ba nilang magbigay kahit $5? Hindi. Kaya ano bang ininvest galing sa inyo? Tuwirang ibinigisa kayo sa sariling mantika. Pagkatas tatakutin ka. Mga kapatid, malapit ng araw ng paghukom, mga kapatid, magtumalaga na kayo sa gawain paglilingkod sa Diyos. Bakit hindi nila ituro kay Manalo? Kapatid, huwag ka nang magnakaw ng kayamanan. Huwag mo nang kunan ng mga miyembro. Ipasusunog mo, napakarami. Sino pong magtuturo niya? Meron bang magtuturo sa mga tagapagturo? At narito na po ang mga ipasusunog natin sa araw ng paghukom. Wala. Wala magtuturo niya. Ang laging tinitingnan yung mga kaani. Mga kapatid, para meron lang pupunta sa kapilya. Ang layunin magdadala ng abuloy. Dapat kung tinatakot mo yung mga membro na huwag na malapit na nga, huwag mo nang papagdadalhan ng pera. Bakit? Mayaman na yung reliyon mo eh. Sinasabi naman ng mga kan, mayaman po ang aming reliyon. Naghihirap ka. Kaya kung isa meron ako nag-comment, si Manalo, napapatawa nga ako eh, ipinagtatanggol niya si Sara. Sino yung ngayon na star witness laban kay Sara? Miyembro ni Manalo. Bakit? Miyembro ni Manalo ang star witness na yon sa impeachment. Hindi ko na muna babanggitin ng pangalan dahil yung isang miyembro ni Manalo kasama ni nung star witness pinatay na eh. Baka naman yung star witness ngayon papatay na rin eh. Pero miyembro ni Manalo yun. Pati yung isang pinatay na ipinakikilala nila na ambush o yung mga kidnap with ransom. Mga miyembro ni Manalo yun. Kaya ako napapatawa eh. Si Manalo kasi, kailangan proteksyonan siya ng mga politiko. Si Manalo nangangailangan ng proteksyon sa gobyerno. Kaya lahat ng mga politiko, kung bakit corrupt dahil sa kanya. Kaya pagka pinag-aralan nyo, puro involved, mga miyembro ni Manalo. Bakit di po kayo magkaroon ng tinatawag na transparency for better democracy, accountability sa inyong reliyon? Magkaroon kayo ng tinatawag na pagdideclare ng source of income. Alam niyo po, ang pagkakilala ninyo yung mga nasa baba paglilingkod sa Diyos. Pagka tinignan niyo ang inyong reliyon pagdinegosyo, pamumuhunan, gamit ang voluntary contribution, paano kayo maliligtas? Paano kayo maliligtas sa araw ng paghukom? Kung ang mga tagapagturo ninyo, yung mga tagapangasiwa ninyo, ang ginagawa nila pagdinegosyo o pamumuhunan, gamit ang voluntary contribution. Kayong mga membro, ang pagkakilala niyo paglilingkod, bakit di kayo magsuri, magsiyasat? Habang may panahon. Kaya po, ang Iglesia ni Manalo, kaya tingnan niyo ang inyong reliyon. Ang front lang nila paglilingkod para makakuha, makalikom ng mga abuloy. Ang ginagawa po nila pamumuhunan, hindi paglilingkod. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit ako kusang umalis tumiwalag sa Iglesia ni Manalo. Sinasangkalan lang ay pagsamba. Sinasangkalan lang ay paglilingkod. Pagkatapos meron silang ibinebenta kung ano-ano katulad ng pasugo, pag-aaral sa pagkaministro.
Lahat. Nagpapakilala pong iglesia ni Cristo. Kasi po ang nangyayari, kaya sinasabi kong, ang ministro meron siyang hangganan. Kumbaga, kahit nakikita niya na merong eskwelahan, hospital, hindi siya makagala. Hindi, kumbaga, hindi siya binibigyan ng authorized na magturo o magsabi. Halimbawa, eskwelahan, anong kinikita niya? Hindi pwede. Alam niyo po kung bakit? Dudukutin ka ng mga pulis. Mga miyembro ni Manalo. Pagka nagturo ka na meron pong nagagamit ang voluntary contribution. Alam niyo po sa iglesia ni Manalo kasi. Kaya lagi ko pong binabasa ito. Unang Korinto. Sa tunay na pagsamba, tunay na pagtitipon, babasahin ko na lang po sa 29, 30, 31. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo ro'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Ibig sabihin po, tuloy natin ang 30. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat, at mapalakas ang loob nila. Ang ibig sabihin po ganito, nakikita niyo nagtuturo yung ministro sa inyong mga pagsamba o pagtitipon. Bakit wala kayong tumutugon sa pagsamba? Bakit wala kayong karapatan na magsalita? Kayong mga miyembro. Ito na nga lang. Kaya meron po akong gustong ipapansin. Si Manalo, bakit ang ministro? Wala siyang karapatan na magsabing merong eskwela ng kinikitibayan. Hindi niya, kapatid alam niyo po, naalala ko na yan. Naalala ko noong 1986 kasi. 1986, member po ako ng Iglesia ni Manalo. 1986. Isa akong estudyante ng EBCO, yung tinatawag na Evangelical College. Dumating ang palibot-liham ni Manalo, exclusive lang sa mga ministro. Na yung lahat na nagsisipag-aral ng BEM Bachelor Evangelical Ministry, dadali na po sa BEM. Kasi po, yung pag-aaral ng BEM, nag-start po yung EBCO 1974. Yung BEM nag-start ng 1980. Pagdating po ng 1986, inabolish yung EBCO. Kaya lahat na nagsisipag-aral, dadalhin sa BEM, may bayad po. At saka ang plano ni Manalo, bawat probinsya po kasi, magkakaroon po ng eskwelahan. Ang unang-unang gagawin nila eskwelahan, bawat probinsya. May nagtanong ngayon, sa kay Rodolfo de Vera, siyang district minister noon. Ngayon, kumikita na tayo ng bayad. Anong isasagot natin kung may nagtanong? Ang sagot ni Rodolfo de Vera, huwag na sagutin. Kaya ang iglesia ni Manalo, ang source of income lang niya ay voluntary contribution. Batay po sa pandoktrina. Hanggang ngayon. Nasaan yung transparency for better democracy? Accountability. Bakit ang iglesia ni Manalo ayaw mag-declare ng source of income? Ayaw mag-declare. Kaya dito ko po kailangan ng tunay na gobyerno. Tunay na gobyerno. Alam niyo po, ang totoo niyan, gusto nilang makuha talaga ang gobyerno. Gusto ni Manalo, miyembro niya, ang iuupo bilang presidente ng Pilipinas. Kaya lang, marunong lang si Bongbong Marcos. Dapat si Bongbong Marcos 2 taon lang. Kaya nangyayari tuloy-tuloy. Kaya masama ang loob ni Manalo. Yan ang hindi naintindihan ng karamihan. Si Manalo, hawak niya ang gobyerno. Pinipilit niyang hawakan. Kailangan manatili yung pwersa niya. Alam niyo po, maganda babasahin natin
Baka sabihin ng iba, hearsay lang. Naninira lang tayo. Hindi po. Ganito ang ating matutunghayan sa isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Para maintindihan po ninyo kung anong motibo ni Manalo talaga. Saan ba yung pasugo na yun? Kaya ganyan po nagagalit. Sila'y nagagalit sa atin. Ito po. Ito po yung pasugo. Kailangan ni si Manalo, hawak niya ang gobyerno. Kailangan manatili pong hawak niya ang gobyerno. Isang pangako sa sambayan ng Pilipino, Pangulong Tudling. Ilang araw matapos magkaroon ng malinaw na direksyon, ang resulta ng halalan noong Mayo 11 at mababanahag na magwawagi siya sa pagkapangulo, si Vice Presidente Joseph Estrada ay nagsadya kay kapatid na Eranio G. Manalo, tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, upang magpasalamat sa tulong na ibinigay ng Iglesia sa kanyang kandidatura. Sa pagkakataon din niyaon, ay ipinaabot ng kapatid na Eranio ang pagbati ng mga ministro at kaanib sa Iglesia sa magiging pinuno ng Republika. Subalit, sa kanyang pagbati ay mariing ipinabunita ng tagapamahalang pangkalahatan kay Estrada na dapat lamang niyang tuparin ang kanyang pangako sa sambayan ng Pilipino na kanyang nilagdaan sa harap ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo sa tanggapang pangkalahatan 2 linggo bago ganapin at ang pambansa at panlokal na halalan. Nahuhuli sa sarili nilang bibig. Kailangan ni Manalo, hander niya ang gobyerno. Pinapipirma sila sa gusto niya. Lahat ng politiko. Kaya hindi po titino ang gobyerno. Halimbawa, bakit hindi po titino ang gobyerno? Mawala man yung corruption sa panig ng gobyerno. Mawala man. Alam niyo po kung bakit walang pag-unlad na mangyayari. Bakit? Dinadala sa reliyon ng yaman. Ang pinayayaman nila yung mga walang karapatan magtrabaho. Katulad din ng Manalo at ang kanilang mga ministro. Ang pinayayaman ng mga tao, yung mga walang karapatan magtrabaho. Yung pagdami ng walang trabaho, namumblema ang gobyerno. Pero yung pagdami ng walang karapatan magtrabaho sa isang bansa, hindi pinoproblema ng gobyerno. Samantalang yung mga tao, ginadala ang yaman nila sa reliyon. Ang pinayayaman nila ay reliyon. Meron bang magsasabi, eto na po yung mga ipasusunog natin sa araw ng paghukom? Hindi po. Kumisan sinasabi ni Marcoleta, 65% na naghihirap. Hindi niya alam. Ang pinatatamaan niya ay si Manalo. Bakit naghihirap yung mga tao? Dinadala sa reliyon ng yaman nila. Ang binubuhay ng karamihan ng mga tao, yung mga walang karapatan magtrabaho, kung magpakilala sila mga tagapagturo ng reliyon, umaasa sa limos, naka-aeroplano, naka-helicopter, nakabahay sa Forbes Park, ang gaganda ng mga opisina, nagkukutis babae. Paano mauulad ang isang bansa? Kung ang pinayayaman mo yung mga walang karapatan magtrabaho, binibigyan mo pa ng mga investment. Nakikita mo ang nililimusan mo na aeroplano. Nakikita mo. Kaya yung mga tao na nakabahay sa Forbes. Bakit ka ba magbibigay ng abuloy?
Kaya yung sinisisi yung mga nasa, kung tutusin talaga dapat, ang mga nasa gobyerno, o mag-declare kayo ng source of income sa mga reliyon. Eh wala. Huwag na kayong magbayad ng tax. Mag-declare lang kayo ng source of income. Paano kayo kumikita? Huwag na kayong magbayad ng tax. Kung tutusin, dapat silang magbayad ng tax dahil ginagamit na yung voluntary contribution na puhunan. Di po ba? Ang problema binabantayan ng iba't ibang reliyon ang tinatawag na gobyerno para hindi sila magbayad ng tax. Yun po ang problema kasi sa atin. Para hindi sila magbayad ng tax, binabantayan ang mga nasa gobyerno. Kailangan susunod sila sa gusto nila. Ang problema, sinong politiko ngayon? Kaya ganyan ko pong nagugustuhan si Bongbong Marcos. Siyempre, ikaw baga naman, kukunin nila yung gobyerno mo. Kukunin nila ang gobyerno mo sa loob ng 2 taon. Ang iluluklok pa gagamitin lang, ako sa nakikita ko, gagamitin lang yung SARA Ginagamit lang ang SARA, ginagamit lang yung si Duterte. Itatabi. Para lang maging presidente. Pero meron silang layunin na. Alam niyo po kung bakit? Pagka ang isang tao ayaw niyang magbayad ng buwis, pero pagdating po sa Biblia, narito po, babasahin ko sa inyo, aklat po ng 17, aklat ng Mateo, talatang 17. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong siya agad ni Jesus, ano bang sa palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad ng lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin. Nagdinegosyo ka na namumuhunan ka na dapat ka magbayad ng tax. Dahil hindi na paglilingkod yun. Pero ayaw pa rin nilang magbayad ng tax. Kaya ganyan kailangan nilang hawakan ng gobyerno. Problema, walang matinong gobyerno. Tuloy natin. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating 2. Meron po kasi nagtanong, paano po kasi silang magdideklara ng source of income, lalo na yung mga ministro, umaasa lang po sa limos. Ang aming pong tagapangasiwa, tagapamahala, umaasa lang po sa limos. Paano po kami magdideclare ng source of income? Bawal nga po sa aming magtrabaho nangyayari, namumuhunan ng inyong reliyon. Eskwelahan, hospital, dormitory. Meron ba kayong ibinibigay na libre sa mga miyembro? Pinakikinabangan ba ng mga miyembro ang mga abuloy na kanilang ibinibigay? Sa isang araw ipapaksa po natin. Yan po ang aking naipaglingkod. Maraming pong salamat sa inyo.